Mga kababayan, mahalaga po ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sapagkat napakarami pong iskandalo ang nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez. Kaliwat kanan po ang mga matutunog na mga kaganapan involving moral clarity, integrity, at the same time ay accountability ng mga taong gobyerno na bigla na lang pong bumulusok sa pinakamababang antas ng kabulukan in terms of government service and integrity pagkatapos po ng termino ni Pangulong Duterte. And Delia Munro, Susan Bualan, hello, good day po sa inyo at maraming salamat na nandyan po kayo. Kaya pag-uusapan po natin ang bagay na ito. Inaayos ko kasi I'm not comfortable na medyo tabingi yung aking holder, but I hope the camera is okay. Jigens Spare Ruli, mabuhay po kayo ka Eric Libres Igmilan. Okay. So ito po yung ating pag-uusapan. May kaugnayan po ito sa pagkakaroon ng maraming issue na kailangan po nating maipaliwanag sa taong bayan. Bagamat ito ay mga may involved na mga iskandalo, kailangan mabigyan natin ng tinatawag na context. Bakit ito kailangan talakayin? At bakit kailangan natin bigyan ng tamang pananaw? Pero bago po muna ang lahat, allow me please to greet sina Milvin Ilanda, Glowel Luzana, mabuhay ka Eric, sino pa mga nandito? Roselyn Padrique, good morning ka Eric, Charm Alcon Mike Mix Vlog, Malu Miranda, Ronaldo Katbagan, at sino pang mga nandito, mga kababayan, Heidi Gutierrez, Benz Horton, Matilda Ruiz, at si Mar Alray, Rose Valier, and Texas, USA. Plastika, patama yan sa mga plastic, sir. Sadya ko yung name. Okay, thank you. Aida Tunda, good morning ka Eric, watching from Cebu. Billy Ramos, Auntie Claire, ay dapat na sa impyerno na. Opo, every time this barker of Marcos opens up her mouth, nagpo-promote po siya at nagpo-provoke na mas marami pang kalaban against the government of Marcos. Jose Marco Gutierrez, kaisa mo po kami ka Eric from Batangas Province. Thank you. Ami Parunggaw, hello ka Eric from Washington. Thank you Ami. Alan Bagtasos Kyoko. Ayun. Start na ko kasi limited lang ang oras po ni ka Eric kasi maya-maya po ay may program tayo at dyan sa Pilipinas 11 a.m. ang Big Was ng Agila. Kasama po natin si Ma'am Lorraine Maribadoy at si Attorney Marlon Bosantog. At pag-uusapan natin, Mark Patino and Elena Naron, ang ganitong mga talakaya na ating dinidiscuss ngayon. Una, ang ibig sabihin po ng moral clarity, malinaw po na ang iyong paglilingkod sa taong bayan ay tapat, sinsiro, at walang bahid dungis ng pangungurakot at pang-aabuso. That is the meaning of moral clarity. So paano mo po makikita ang moral clarity kay Marcos, kay Romualdez, sa mga alipores nila kung puro po issue ng korupsyon, issue ng mga nawawalang pundo, issue ng kawalang sensitivity sa kalagayan ng taong bayan, issue ng political demolition job against the Duterte. That is not moral clarity. That is moral decay. Nabubulok po ang values mo, kaya po magulo ang bansa. Walang pinapatunguhang tamang direksyon at matuwid na mga programa sapagkat nalululong po sa mga personal na interes. Moral clarity means you have a higher moral calling. Nasa gobyerno ka, hindi para sa personal na interes, kundi para sa paglilingkod ng tapat at totoo para po sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. The way that kind of moral clarity and moral conviction was displayed or were displayed by Rodrigo Duterte when he was the president. Mamalaga pong bagay yan mga kababayan, bagamat yan po ay rare breed of species. Kung baga sa mga breed ng aso, mga white German Shepherd, miminsan mo lang makikita po yung ganun breed, no? Yung Belgian Malinois Shepherd crossover
Mga breed yan po ng mga aso na nakikita ko sa ilang mga kaibigan ko na pambihirang breed, no? Kaya ang moral clarity and moral conviction po ay rare breed of species po yan kung ang pag-uusapan ay mga politiko at mga opisyal sa gobyerno, alinmang antas ng ating bansa. But of course, hindi naman po lahat bulok. Pero marami ang naging bulok nang hindi na po si Pangulong Duterte ang nakaupo bilang Pangulo ng bansa. Isa dyan po, ang isang Claire Castro, no? Sayang ang pinapasahod sa kanya, sabi ni Nicolas Bonifacio, butangera, palingkera, palaaway, hambog, arogante, at sinungaling. No? Yun po mga katangian ng tinatawag na isang moral decadent or moral degenerate. No? Kung si Ma'am Lorraine Maribadoy pa, moral degenerate. No? Walang moral conviction. Agbo Di Fat. Shout out ka Eric, watching you from Butuan City. Thank you, Agbo Di Fat. Okay. So, yan po ang punto de vista natin. Halimbawa si Gibo Teodoro, wala po siyang moral clarity at moral conviction sapagkat hindi malinaw ang kanyang pagpapaliwanag, palusot ang ginawa niya sa iskandalusong pagkakaroon niya ng golden passport at Maltese citizenship na itinago niya sa taong bayan at later on nag-reclaim siya o nag-reacquire o nag-renew dahil hindi niya binitawan ng kanyang Filipino citizenship and passport. These are scandalous display of moral decadence. Bulok sapagkat interesado ka pala na manatili na may poder at kapangyarihan sa gobyerno ng Pilipinas, bakit ka bumili ng passport at bumili ng iyong citizenship sa bansa na hindi lang ordinaryong bansa ito. Notoriously known po itong Malta na backdoor and channel for money launderers and other financial criminal trails na gusto mong itago at magtago at may ipatago ka sa Europe. Dito ka dumadaan kasi member ito ng European Union na bansa. This is a European country, no? Ang Malta. This is malapit-lapit ito sa Sicily and Tunisia na mga bansa sa Europe. At ito po ay notorious na kinall out ng European Council of Justice and European Union na pinagbibili nila at pinagbibenta ang kanilang passport and citizenship at upang makakalikom ng pondo at the expense po ng trails ng pagtago ng financial crimes, laundering of money at iba pang kasindikatuhan ng iba't ibang mga nasyonalidad na gustong magtago mula sa kanilang bansa, may gustong itago, may gustong ilusot sa Europe. Kasi you can go anywhere in Europe na basta member ng European Union kung ikaw po ay may citizenship at passport ng Malta or any other European country na member ng European Union. So, that is a very clear, questionable moral status ni Gibo Teodoro. Nagsinungaling, naglihim, hindi tinalakay publicly and transparently at kung hindi pa binulgar sa isang paglalahad ng mamamahayag mula sa Manila Times at naiskandalo siya sa social media, hindi pa po niya sinimulang magbigay ng mga iilang paliwanag sapagkat hindi malinaw kung did he give up the Maltese citizenship and yung kanyang passport. So saan ang certificate of renunciation ito? Saan ang kanyang passport na tinatakan na invalid passport ito? At anong nangyari doon sa 40 million pesos or 60 million pesos equivalent of investment or pera na involved para makabili ka nitong golden passport and citizenship sa Malta? At bakit niya ginawa ito? Sa anong dahilan? May tinatago ba siya? That is a moral clarity question on the part of Defense Secretary Gibo Teodoro. In fact, next to the Executive Secretary, na little president po, like Lucas Bersamin, isa pa yan, no, may moral, wala ding moral clarity ang taong ito. Inappoint yan ni Pangulong Duterte bilang Chief Justice, bilang pinuno din ng GSIS, mataas na posisyon sa GSIS, mag-retire niya from Korte Suprema, and yet ngayon siya ay isa sa mga attack dogs ni Marcos upang sirain ang political legacy and good governance record ni Pangulong Duterte, no? Mga walang utang ng loob. That is not a negative connotation. Utang na loob does not mean that you will be beholden forever.
doon sa tumulong sa iyo. But utang na loob shows your character and integrity that you know how to appreciate correctly yung mga taong nakatulong sa iyo at wala namang ginawang masama sa iyo, mabuti ang ginawa, subalit winawasak mo. No? That is why, yan ang context ng walang utang na loob na uri ng tao. And that is also a moral degenerate, mga kababayan. Kaya natin pinag-uusapan ito sapagkat it is not just an ordinary scandal, itong involvement ni Gibo Teodoro sa iskandalo ng sindikato type na passport at citizenship sa Malta. And yet, kapit-tuko pa rin siya. Hindi nagre-resign. At tinuturo niya na ang timing daw nito ay dahil nagsusulong siya ng agresibong kampanya dyan sa usapin ng South China Sea, West Philippine Sea. As if ang kanyang pinapatungkulan ay inoperate siya ng China regardless of that. Granting that there may be, pero malabong patula ng China ang ganyang style ni Gibo, but granting as it may be, it does not eliminate or extinguish na mayroon pong moral decay and questionable integrity si Gibo Teodoro sapagkat nagdaya siya eh. Mantakin mo, may kumakalat pa na dokumento ngayon na nag-reapply siya ng kanyang renewal of Philippine passport habang siya ay mayroon pong possession ng Maltese passport at citizenship sa Malta. So, ibig sabihin ba nakabili siya, nakakuha siya ng passport at citizenship while hindi niya ginigive up ang kanyang Filipino citizenship? That is also pandaraya on the part of Gibo Teodoro doon sa Malta government, mga kababayan. Sapagkat you cannot be given a citizenship unless you first give it up, the previous citizenship, and then you reacquire it later on if you are validly and you are given an affirmation na meron ka ng new citizenship and new passport. Then you reacquire through naturalization again. Pero hindi, reapplication ang ginamit niya. 2016 December, nagkaroon siya ng passport at citizenship sa Malta at 2017 May, nag-reapply siya ng Philippine passport. Ibig sabihin, nasa posesyon niya ang pasaporte niya na Pilipino pa rin siya at Pilipino pa rin talaga siya. And that is an immigration issue and a violation of some important immigration law na dapat ipaliwanag ni Gibo Teodoro. At habang nagpapaliwanag siya, dapat mag-leave of absence siya kung hindi niya kayang bitawan ang defense portfolio position na napaka-lucrative, napaka-poderoso at napaka-sensitibo sa matters of national security and defense ng buong bansa. Mantakin mo, may iba pala siyang loyalty at interest outside of Philippine sovereign interest at tapos siya ang uupo na foreign defense, ng defense secretary. Nakakatakot po yan, mga kababayan. And ito po ay nagbubukas ngayon ang passport for sale and citizenship for sale sa Malta. Sino pa ang mga politiko? Sino pa ang mga diskartidor at gahaman ng mga negosyante sa Pilipinas na may ganitong modus operandi the way these things are being exposed now against Gibo Teodoro? Okay? So moral clarity and moral conviction ay nagdudugtong po yan sa requirement ng integrity. Pag sinabi pong integrity, ikaw po ay mayroong maayos, matuwid na katayuan sa lipunan na hindi ka bulok, hindi ka magnanakaw, hindi ka diskartidor, at ikaw ay mapagkakatiwalaan sa anumang bagay, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa public office and public position. Yan pong ibig sabihin ng integrity. No, mga kababayan, hindi ka sinungaling, hindi ka diskartidor, at hindi ka manipulator, hindi ka manlilinlang. Yan po ang ibig sabihin ng may integrity ka. At kung titingnan mo, halos lahat ng gabinete at mga opisyal ni Marcos ay ganun po ang kanilang katayuan. Walang moral clarity, walang moral conviction na tama, at walang integrity. Ayun. Kasi nagmumula po ang ganyang kalagayan ng kanilang sitwasyon mismo kay Marcos. Mantakin mo sasabihin niya, well, what compels me? What law compels me that I must undergo hair follicle drug testing? What? Para saan? Anong batayan? Sasagutin natin si Ginoong Marcos tungkol dyan. Yan ay legitimate and moral clamor of the Filipino people kung saan
hinihiram mo ang iyong kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa. You owe it to the people na mag-undergo ka ng confirmatory, scientific, transparent, and credible hair follicle drug test sapagkat hindi po umaalis ang limatic ng issue at iskandalo that you are involved in drug substance abuse, particularly sa cocaine. Given the situation right now, napaka-iskandaluso po ang pagsabog nitong balita ngayon sa social media at napilitan na rin pong talakayin ng iba pang mga mainstream corporate media ang pagkakasangkot, pagkakadawit ni Lisa Araneta Marcos sa possibility ng cover-up doon sa naganap na cocaine party and cocaine-induced death ng isang businessman na nagngangalang Paulo Tantoco na anak or apo ng mga may-ari ng high-end supermarket na Rustans. Ayun. So, kung may ganyan palang mga kaganapan that your wife is believed and allegedly was there in an ongoing cocaine party session and may namatay pa sa cocaine-induced na epekto sa kanyang puso, ay iniimbestigahan ngayon po ito ng mga otoridad sa US Police and Anti-Crime Authorities investigators. Person of interest po, allegedly, kasi hindi ko nahawakan pang document, but it appears that the circumstances of these reports are prevailing to be true and existing. So ito po ay isang moral clarity issue on the part of Marcos, and this is also an issue of integrity. Sa mga bansang South Korea, Japan, even sa Estados Unidos, sa Canada, sa mga abansing bansa like Grand Britannia, ang mga ganito pong mga uri ng iskandalo na i-involve ang mga public officials nila, the least that they do is to immediately resign nang wala ng iba pang mga patumpik-tumpik at diskarte ng paawa, pa-victim effect. Ang iba nga naghaharakiri sa Japan. Sa China, sa Saudi Arabia po, pinapiring squad ito ang ganitong uri ng mga kalapastanganan. Yeah. Inuhuli ka at pinapiring squad ka po o pinapatay ka sa Saudi Arabia and even sa China. Same with Singapore, no? Hindi ka pwedeng lumusot doon kung may ganito kang mga iskandalo. At kapag ginawa mo ito while you are in public office, matindi po ang kaparusahan yan sa mga opisyal ng gobyerno sa Singapore if they are involved in issues or on issues related to moral integrity and moral conviction involving their authority and power exercising their functions as public officials or government officials. Mabigat po yan. Kaya nga marapat lamang na tayo po ay magkaroon ng ganitong kaliwanagan sa ating pag-iisip so that we demand na dapat po mag-resign na itong si Marcos sapagkat kaliwat kanan po ang mga nangyayaring iskandalo na walang pinatutunguhan sapagkat pinagtatakpan, ini-ignore, and buong kahambugan na parabagang sila ay napakasanto-santuhan na hindi nila ginagawa. No, nakakalungkot ang ganitong uri ng kalagayan ng mga values and question of integrity na mayroon po ang ating mga public officials. No, mga kababayan, that is why the people need to demand, need to fiscalize, and we need to speak up, and we need to voice out. Otherwise, we will tolerate, we will accept. What we tolerate means we accept. And once we accept, we mean gusto natin. Gusto natin na ganitong kalagayan natin. Gusto natin na pinaghaharian tayo ng mga moral degenerates, ng mga moral decadent, ng mga walang integridad. Mantakin mo itong binulgar ngayon ni Ping Lacson. Tanggalin muna natin ang mga biases natin sa kay Ping Lacson sa kanyang pagkatao. But he is now speaking loudly. Sinasabi niya, as high as 15 billion pesos po, ang pondo na napunta bilang pork barrel. Illegal po ito, mga kababayan, na ibinibigay nila Martin Romualdez sa mga kongresista. Ang tanong ko nga, baka si Martin Romualdez yan ang nagkakaroon ng ganong kalaki na 15 billion
pesos na pork barrel. Ibig sabihin po, may pundo ka na hindi dapat hawak mo sapagkat bawal yan according to Supreme Court ruling doon sa panahon ni Noynoy Aquino, yung Development Acceleration Fund or program ay diniklara pong unconstitutional. At hindi pwede na ang mga kongresista at mga senador po ay nagkukumpas at nagkukopo o nagkukontrol ng mga pampublikong pundo upang sila ang magpapatupad. But because that is pork barrel and illegal. And so therefore, dapat po yan ay nakakoordinate, nakalagay po doon sa programa ng executive program ng gobyerno sa ilalim ng presidente at sa kanyang mga ahensya ng gobyerno. Subalit, hindi po ganun ang nangyayari. Lalo na dito sa binabanggit ni Ping Lacson sa GAA 2025 or General Appropriations Act of 2025 po, mga kababayan, ang mga pork barrel, nako, umabot po sa mahigit kumulang ay mga 470 billion pesos ang congressional insertions na pinangunahan po nila Martin Romualdez at kinonsinti din po nila Chis Escudero. No? AFP, NBI, and PNP, mga dishonest din, walang integrity din ka Eric ang mga namumuno. I agree, Dalia Monroe. That is true. Kasi kung may integrity po sila, hindi sila magpapagamit bilang instruments of political persecution laban sa mga kalaban sa politika ni Marcos at Romualdez. Lalo na po sa mga Duterte political group, no, na nagpuporma ng bilang legitimate political opposition sa sistema ng demokrasya ng ating bansa. But going back dito sa punto ko, how can Marcos and Romualdez swallow up in their conscience kung mayroon pa pong gahiblang natitira na konsensya ang mga taong ito, nalulustayin nila ang kaban ng bayan, ang mga kongresista between may 5 billion, may 10 billion na mga pundong kinokontrol at alam natin kinoconvert to cash o kinukupo nila ang kalahati o mahigit pa, kunwari may proyekto pero wala namang komplisyon ng project at mga proyektong sila rin po ang nangungontrata. The way these projects and this system of scandalized corruption ay nakikita doon sa issue ng flood control project. Iyan ay question ng moral clarity, moral question of integrity yan, mga kababayan. So, kita nyo si si Benny Abante, itong si Joel Chihuahua. Kino-question sila ngayon ni Mayor Isko Moreno, anong pinaggagawa nyo sa inyong mga pork barrel na ito? May mga ipapatayo kang 19 million na barangay hall sa bangketa, tapos tatapalan at tatabunan mo ang ventilation way or ang daluyan ng hangin sa building ng kabataang public school building. So pinawasak ni Mayor Isko Moreno. These are the examples kung paano po nawawaldas at nalulustay ang kaban ng bayan. And Marcos does not feel any guilt or scandalized attitude about this, mga kababayan. Malinaw na moral degenerate talaga. Wala talaga siyang pakialam, hindi po niya layunin na paglingkuran at pangalagaan at protektahan ang interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Kaya mahalaga po yung mga issue na ito. Bumabalik po ito sa tinatawag nating systematic failure of governance. Ang monumental restoration of corruption, ang panunumbalik ng kaliwat-kanang pangungurakot sa kaban ng bayan, ang paglugmok ng ating kasindikatuhan sa budget, nawawala po ang mga pondo para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan, sa PhilHealth, sa edukasyon, sa pag-aaral, sa mga kalsada, sa agrikultura, sa pagkain, trabaho, at iba pang mga batayang pangangailangang serbisyong panglipunan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino, hindi po natutugunan ng gobyerno. Kaya nangungutang tayo dahil pagdating pa lang ng second semester, wala na po ang budget ng Pilipinas. At doon na po sa hawak ng mga kontratista at mga buaya at kawatan, buitre, at walang ganit at walang kasawaan sa pagiging ganit ng mga kontratistang kongresista na kontratista pa, buaya sa pinakabuaya. Grabe. Hindi po lahat yan mangyayari at hindi nangyari yan sa panahon ni Rodrigo Duterte na ganon katalamak ang pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan dahil may pagkatakot sila kay Rodrigo Duterte. There was indeed an undeniable
existence of fear factor among criminals and corrupt officials in government. So, yan po ang nawala. Mantakin mo ang unang executive order ni Marcos, pagkaupo niya pa lang, ay binuwag niya ang Presidential Anti-Crime and Corruption Unit na nagsisiwalat, nag-iimbestiga at humahabol po sa posibilidad ng pagnanakaw at mga ill-gotten wealth ng mga opisyal ng gobyerno in support to the ombudsman. Wala, binuwag niya po ito. Ang unit na yan ay binuo muli ni Pangulong Duterte at pinalakas niya yan nang siyang umupo. Kaya malinaw kung anong direksyon nila. They want to restore the monumental corruption and plunder of our people's money and public fund. Kaya iyan ang ibig kong sabihin na moral clarity and integrity are fundamental requirements sa lahat ng mga gustong umupo at humawak ng kapangyarihan at poder sa gobyerno sa anumang public office at all levels, mula sa barangay, mula papunta sa munisipyo, pamunisipalidad, papunta sa syudad, lungsod, papunta po sa provincial at pati na rin po sa mga sangay at ahensya ng gobyerno, even papunta po sa mga pagiging kongresista, senador at mga ahensya ng gobyerno. Kasi kung hindi po yan malinaw at yan po ay hindi sinusunod at hindi ginagawa, walang pagkaahon at walang pagkatigil ang pagbulok ng ating lipunan at ang pagkalugmok sa kahirapan ng ating bansa. Mantakin mo ang estimated na nawawala is between 20% to 25% every year ang kinukurakot sa budget ng Kabanang Bayan. Wow! Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yan po ay bumaba at halos hindi po nila kayang gawin na magkaroon po ng ganyang pangungulimbat sa Kabanang Bayan. Kaya in the last 3 years ni Mr. Marcos, out of 118 countries na sinasakop po ng tinatawag na Corruption Perception Index and Corruption Evaluation, ang Pilipinas po is 114 ang kanyang pwesto sa 118. Mula sa pinaka number 1, nandun po tayo sa pinakalugmok in terms of fighting corruption. Wow! So ang mga bansang naungusan lang natin ay ang mga bansang Bangladesh, Somalia, Yemen. Mga bansa po ito na mga rogue states ang tawag. No, mga pinagharian ito ng mga warlord at ng mga kriminal na mga grupo, at kaya hindi mo ma-expect na maging maayos po ang kanilang gobyerno, and yet doon tayo nabilong. Wow! Bravo! Yan ang binabanggit po ni Kay Eric. That when we criticize, we have the clear purpose na imulat natin ang taong bayan that we need to speak up, we need to voice out. Otherwise, what we tolerate, we accept. And what we accept, we become what we are. Gusto ba natin yon? Siyempre hindi, mga kababayan. Kung kaya ako po ay nagagalak na tinatalakay natin ito, ang moral clarity at ang issue ng integrity among public officials. In fact, nasa konstitusyon po yan. Ang tawag po dyan ay all public officials, all government officials must be accountable to the people at all times. And hindi sila pwede mag-display ng kanilang kagarbuso, kaabuso at mga anumang mga kayamanan na magbibigay po ng hindi magandang pagtingin mula sa taong bayan. Nakalagay po yan sa mga batas natin, pero hindi po yan sinusunod. Ang sumusunod lang yan dyan si Rodrigo Duterte. Sa panahon niya, pinapasunod sila, mga kababayan. And so therefore, we have to have that kind of moral clarity and integrity, and we have to teach our children. We may not be able to see this happening in the current generation of government officials in the Philippines, but at least we need to break the cycle of moral degenerates at mga bulok na mga naluluklok sa kapangyarihan at poder sa gobyerno sa anumang antas at sangay ng pamahalaan na nagbibigay ng dahilan kung bakit hindi tayo umaahon bilang bansa at patuloy na gumagapang ang lipunang Pilipino because of this. Kasama po siyempre dyan ang mga gahaman na mga pamilyang oligarko, Panginoong may lupa,
mga burokrata kapitalista at mga monopolistang negosyo ng mga pamilyang nagkokontrol ng politika, nagkokontrol din po ng ekonomiya. They cross over. Yan ang tawag dyan, mga bureaucrat capitalist. They use the government as business and they make their business become formidable and stronger and more wide in scope and influence by using the government or being in the government. At yan pong ginawa ni Marcos ngayon. Binarkada niya lahat ng mga oligarko, kaya ayaw na nilang bumalik o makabalik pa sa kapangyarihan ang mga Duterte. And this is the reason why they are having systematic political demolition job in order to eliminate the obstacles that can be posed by Duterte political opposition challenge against the Marcos Romualdez dominant political faction. At dyan po nakikinabang ang CPP, NPA, NDF. Kapag may kaguluhan, kapag nagkaroon po ng mga bangayan at tidwaan sa mga mayor na pwersa ng politika sa lipunang Pilipino at nagkakagulo ang ating bayan, walang direksyon ng gobyerno, mahina ang pamahalaan at bulok at kurakot ang namumuno nito, at lalo pa pong nakakapasok at nakakapag-infiltrate sa mga programa at kalagayan na yan, ang CPP, NPA, NDF, they become more ingrained to remain. Sapagkat nakakakuha sila ng pondo, nakakuha sila ng protection, lalo na dito kina Martin Romualdez, na nagbibinipisyo man si Marcos, lalo po silang magiging malakas ang loob na manatili pong mga salot sa lipunan. Bagamat they are not winning, their archaic, pinaglumaan at pinaglumutan na konsepto ng revolusyon, pero sila po ay nakikinabang sa kaguluhan at nanunulsol na lalo pang maging magulo ang bansa natin. And that is a problem right now. Undeniable po ang ganyang kalagayan ng ating bansa. Tama na ang panlilang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.